Si Miriam Watson, isang 72 years old na byuda, ay nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang sala. Matalim ang mga mata habang minamasdan ang tahimik na kalye ng kanilang subdivision. Sa loob ng maraming taon, ang Maple Street ay larawan ng payapang pamumuhay ng gitnang uri. Ngunit nitong mga nakaraang gabi, tila may kakaiba. Gabi-gabi, isang makintab na itim na kotse ang dadaan at mawawala sa luma at sira-sirang garahe sa dulo ng kalsada. Sa manibela ay si James Harrow, isang mayamang itim na minsan naging haligi ng komunidad, ngunit ngayon nababalot ng misteryo. Kasama niya ang isang batang babae na nakasuot ng dilaw na damit. Mga mata nito'y puno ng mga sekreto na masyadong mabigat para sa kanyang murang edad. Habang pinagmamasdan ito ni Miriam, ang kanyang kuryosidad ay napalitan ng pag-aalala. Ano nga ba ang ginagawa ni James Harrow? Isang lalaking kilala dahil sa yaman at kabutihang loob, sa isang abandonadong garahe kasama ang isang batang babae gabi-gabi. At bakit ang kanyang presensya sa lugar na iyon ay tila nagdudulot ng kaba at pagkabagabag sa dating payapang kapitbahayan. Nakatayo ang mga bahay na maayos ang hilera. Bawat damuhan ay malinis at maingat na inaalagaan. Larawan ng mga pangarap ng middle class. Sa lugar na ito, lahat ay may alam sa buhay ng kapitbahay o akala lang nila. Sa gitna ng tila karaniwang buhay na ito, isang bagay ang unti-unting humuhuli sa pansin ng buong Brookvale. Tuwing dapit hapon habang lumulubog ang araw at nagiging kahel at lila ang langit, isang makintab na itim na vintage na kotse ang dumadaan sa Maple Street. Ang kintab nito ay kumikislap sa papalubog na liwanag ng araw, dahilan para mapatingin ang mga tao at magtaka. Sa manobela ay si James Harrow, isang matikas na lalaki na tila hindi bagay sa payak na lugar na iyon. Nasa edad 35 na siya at halatang mayaman at sopistikado. Ang kanyang matalim na asul na Amerikana, laging plantsyado at perpekto, at mas bagay sa mga negosyong malalaking pustahan kaysa sa tahimik na kalye ng Brookvale. Ngunit hindi lang si James ang nakakaakit ng pansin ng mga kapitbahay. Katabi niya, halos hindi abot sa dashboard ang mukha, isang batang babae na si Amara. Mga 7 o 8 taong gulang pa lamang. Nakadamit siya ng matingkad na dilaw, malayong malayo sa kulay ng elegante at payapang bihis ni James. Parati nilang pinupuntahan ang iisang lugar, ang isang abandonadong garahe sa dulo ng Maple Street. Ang gusali ay luma na, may kupas na pintura at kalawanging pinto, lubos na naiiba sa mga maayos at magagandang bahay sa paligid nito. Sa tuwing darating ang kotse ni James, bumubukas ang garahe na parang umuungol. Saka nilalamon sa dilim ang kakaibang magkasama. Mula sa kanyang bintana sa sala, si Miriam Watson ay laging nakamasid sa gabi-gabing ritual na ito. At habang tumatagal, nadaragdagan ang kanyang pagkabahala. Sa edad na 72, matagal na siyang naging haligi ng kanilang lugar. At halos walang nakakalampas sa kanyang mapanuring mga mata. Simula nang pumanaw ang kanyang asawa, 3 taon na ang nakalipas. Ang pag-oobserba sa mga kapitbahay ang naging libangan at takbuhan ng kanyang oras. Muling kumunot ang noo ni Miriam, habang pinagmamasdan niyang muling nawala ang kotse ni James sa loob ng garahe. Para sa kanya, lubhang kakaiba ang lahat ng ito. Naalala niya si James noong mga nakaraang taon. Isang mayamang negosyante na kilala dahil sa pagtulong sa mga pamilyang nahihirapan. Ang kanyang mansyon sa maranyang bahagi ng bayan ay tanyag. Isang simbolo ng tagumpay na pinapangarap lamang ng maraming taga Brookvale. Kaya't bakit nga ba gabi-gabi siyang nandito? Sa isang sirang garahe at kasama pa ang isang bata. Ang tanong na ito ay paulit-ulit na bumabagabag kay Miriam. Dahilan para hindi siya makatulog kahit patay na ang ilaw sa garahe. Lumipas ang mga araw at naging linggo. Ngunit hindi nagbago ang kanilang ritual. Dumarating sina James at Amara bago lumubog ang araw. Ang dilaw na damit ng batay tila tanging liwanag sa papadilim na gabi.
Mula roon, siya'y naglalaho sa loob ng garahe at muling lilitaw lamang pagsikat ng araw. Si James suot pa rin ang kanyang mamahaling Amerikana. Mabilis na isinasakay si Amara sa kotse bago sila muling umalis. Nag-iiwan ng mga bulong at espekulasyon sa likod nila. Unti-unting mas nahuhumaling si Miriam sa pagmamasid. Naiiwan ang kanyang ginaganchilyo sa kanyang kandungan habang pilit niyang sinisilip ang kakaibang magkasama. Napansin niya na hindi kailanman nakikipag-usap si James kanino man sa mga kapitbahay. Laging seryoso ang kanyang mukha habang inihahatid si Amara mula sa kotse papunta sa garahe at pabalik. Si Amara naman ay laging maayos, malinis ang kanyang dilaw na damit. Maingat na nakaplastada ang buhok na nakapulupot sa tirintas. Ngunit ang kanyang mga mata, nakita ni Miriam ang isang anino na hindi niya mawari. May kakaibang kaba ang patuloy na bumabagabag sa puso ng matandang si Miriam. Habang papalapit ang taglagas, mas lalo siyang nababahala. Paulit-ulit niyang iniisip ang kung ano-anong senaryo. Lahat mas nakakatakot kaysa sa una. Nagtatago ba si James ng isang lihim? Nanganganib ba si Amara? Sinusubukan ng kanyang isip na iwaksi ang mga hinala. Tutal, kilala si James bilang mapagbigay at mabuting miyembro ng komunidad. Pero ang gabi-gabing pagpunta sa garahe, ang sobrang pag-iingat at tila pag-iisa, lahat ng ito'y parang may tinatagong malalim na dahilan. Dahil dito, nagsimulang gumawa si Miriam ng mga palusot para makalapit kapag dumadating si James. Minsan ay dinidiligan niya ang mga halaman. Kunwaring kumukuha ng sulat o kaya'y naglalakad sa gabi. Lahat para lang makasilip ng mas malapitan. Pero laging alerto si James. Mabilis niyang isinasama si Amara papasok sa garahe. Panay ang sulyap sa paligid. Dahilan para hindi lamang makalapit si Miriam para makipag-usap. Habang nagiging pula at ginto ang mga dahon sa buong Brookvale, napansin na rin ng mga kapitbahay ang kakaibang pagmamatsyag ni Miriam. Komento ni Mrs. Johnson mula sa katabing bahay na laging nasa bintana raw si Miriam nitong mga nakaraang araw. Si Tom naman mula sa tapat, pabirong sinabing baka nahilig na daw siya sa birdwatching. Ngunit tinatanggap lang ito ni Miriam nang nakangiti at kumakaway. Ayaw niyang ibahagi ang kanyang lumalaking pangamba. Sa loob-loob niya, balisa ang kanyang isip. Gabi-gabi, hindi siya makatulog sa kakaisip sa bawat detalye na kanyang naobserbahan. Kung paanong mahigpit na inaalalayan ni James si Amara papasok sa garahe. Kung paanong tahimik at seryoso ang bata, malayong malayo sa iba niyang kaedad. Kung paanong napakaayos ng kanilang kasuotan samantalang ang tinitirahan nila tuwing gabi ay isang lumang gusali na halos guguho na. Sigurado si Miriam, may mali sa Brookvale. At habang humahaba at lumalamig ang gabi, mas lalo siyang naniniwala na nasa kanya ang tungkuling tuklasin ang katotohanan. Hindi niya alam ang kanyang paghahanap ng sagot ay magdadala sa kanya sa isang landas na magpapabaliktad sa lahat ng iniisip niyang alam niya tungkol sa kanilang tahimik na baryo at sa mga taong nakatira rito. Sa gitna ng komunidad ay naroon ang Brookvale Community Center, lugar kung saan nagtitipon ang mga residente para makisalamuha, sumali sa mga programa at pag-usapan ang mga kaganapan sa kanilang maliit na pamayanan. Isang Martes ng hapon, puno ng sigla ang center matapos ang lingguhang pagpupulong ng book club. Nakaupo si Miriam sa isa sa mga bilugang mesa sa main hall. Mahigpit ang hawak sa tasa ng mainit na tsaa. Sa paligid, nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga pamilyar na mukha. Puno ng samahan na bunga ng mahabang taon ng pagiging magkapitbahay. Ngunit ang isip ni Miriam ay malayo. Nakatutok pa rin sa misteryo ng ilang linggo nang bumabalot sa kanyang isipan. Habang masiglang ikinukwento ni Debbie ang huling laro ng kanyang apo sa soccer, kalahati lang ang pakikinig ni Miriam. Madalas ay napapatingin siya sa malaking bintana na nakaharap sa Maple Street.
Para bang baka makita niya ang itim na kotse ni James na dumadaan. Kahit alam niyang ilang oras pa bago ito karaniwang dumating. Miriam? Hoy, Miriam! Tawag ni Debbie na may bahid na biro sa tinig. Tahimik ka ata ngayon. Ayos ka lang ba? Nagmulat si Miriam at ibinalik ang atensyon sa grupo. Nandoon si Debbie, si Tom, isang retiradong kartero na mahilig sa corny na biro. Si Lisa, isang batang ina na may 2 anak na tila laging kalmado kahit abala sa buhay. At ilan pang regular na membro ng kanilang book club. Ayos lang ako, Debbie, sagot ni Miriam sabay ngiti. Medyo may iniisip lang. Iniisip na ano? Singit ni Tom, sabay yuko palapit. Para kang may balak na namang mag-umpisa ng neighborhood watch gaya nung dati. Nagtawanan ng grupo. Naalala ang dating pagiging aktibo ni Miriam sa pag-oorganisa laban sa mga askal o sa maling paghihiwalay ng basura. Pero hindi natawa si Miriam. Sa halip, maingat niyang ibinaba ang tasa ng tsaa at tumitig ng seryoso. Sa totoo lang, panimula niya sa mababang tinig. May isang bagay na matagal nang bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung napansin ninyo pero parang may kakaibang nangyayari sa ating kapitbahayan nitong mga nakaraang buwan. Naging tahimik ang grupo. Nakikinig ng mabuti. Huminga ng malalim si Miriam. Alam niyang kapag nagsimula siya, wala nang atrasan. Tungkol ito kay James Harrow. Sabi niya, alam nyo, yung mayamang negosyante na dating nakatira sa malaking mansyon sa Burol, ilang buwan na siyang gabi-gabing pumupunta dito sa ating lugar. James Harrow? Ulit ni Lisa. Kunot ang noo. Akala ko nakita ko siyang dumaan sa kalye nating kamakailan pero ano namang kakaiba doon? Di ba palagi siyang tumutulong sa komunidad? Tumango si Miriam, kinakabahan at pinapalo-palo ang tasa ng kanyang daliri. Oo, pero iba ito. Hindi lang siya dumadaan o nagbibigay ng tulong. Gabi-gabi, doon siya tumutuloy sa lumang abandonadong garahe sa dulo ng Maple Street. Sandaling natahimik ang grupo. Si Tom ang unang nagsalita, mahina pero halatang nagulat. Naku, nakakapagtaka nga yun. Anong gagawin ng isang gaya niya sa ganung lugar? Hindi lang yon, patuloy ni Miriam. Lalo pang binabaan ng boses. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang batang babae tuwing gabi. Sasakay silang 2 sa mamahalin niyang sasakyan, papasok sa garahe, at hindi lalabas hanggang bukang liwayway. Mabilis ang naging reaksyon ng grupo. Nanlaki ang mga mata ni Debbie, samantalang napapailing at napapawisel si Tom. Si Lisa naman nag-iisip ng malalim, bakas ang pag-aalala sa muka. Isang bata? Tanong ni Debbie. Halong takot at kuryosidad ang tono. Ilang taon? Mga nasa 7 or 8, sagot ni Miriam. Lagi siyang nakadamit na matingkad na dilaw. Maganda ang bata. Maitim at kulot ang kanyang buhok. Sigurado ka bang doon talaga sila natutulog? Tanong ni Tom, na ngayoy seryoso na ang muka. Tumango si Miriam ng mariin. Sigurado ako, nakikita ko silang pumapasok tuwing gabi at lumalabas lang tuwing umaga. Hindi sila nakikipag-usap kanino man. Para silang nagtatago. Nabalot ng bigat ang grupo. Tahimik na iniisip ang narinig. Halos mabasa ni Miriam ang mga iniisip nila at inihanda ang sarili sa mga susunod na sagot. Well, sabi ni Lisa. Marahang binasag ang katahimikan. Kakaiba nga, pero kilala si James sa pagtulong. Baka tinutulungan lang niya yung pamilya ng bata. Tumango si Debbie bilang pagsang-ayon. Tama, naalala niyo nung tinulungan niya yung pamilyang Johnson? Para mapanatili ang bahay nila matapos mawalan ng trabaho si Mr. Johnson, palagi siyang tumutulong sa mga nahihirapan. Pero sa isang abandonadong garahe? Giit ni Miriam, halatang naiirita. Kasama ang isang bata. Hindi ba't kahina-hinala yun? Hindi mapakali si Tom sa upuan. Miriam, wag muna tayong magbintang. Alam nating lahat na mabuting tao si James. Malaki ang naitulong niya sa komunidad. Bakit mo siya pinapalabas na parang may masama siyang ginagawa? Sandaling nag-alinlangan si Miriam sa sinabi ni Tom. Ngunit nang maalala niya ang lungkot sa mga mata ni Amara, muling tumibay ang kanyang loob. Hindi ko siya inaakusahan. Mariing sagot ni Miriam.
Sinasabi ko lang na kakaiba ang sitwasyon. Hindi ba tungkulin nating tiyakin na maayos ang lahat, lalo na kung may batang kasama? Muling natahimik ang grupo, halatang nagdadalawang isip. Kita ni Miriam ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Ang takot na masangkot sa bagay na baka wala rin namang malaki. Miriam, marahang sabi ni Debbie sabay hawak sa kanyang kamay. Alam kong mabuti ang intensyon mo, pero baka masyado mo lang iniisip. Posible bang naghahanap ka lang na mapagtutuunan ng pansin mula nang hindi natapos ni Debbie ang salita? Ngunit alam ni Miriam ang ibig niyang tukuyin mula nang mamatay ang kanyang asawa. Wala itong kinalaman doon. Mariini ang sagot sabay bitaw sa kamay ni Debbie. Alam ko ang nakita ko. May mali. At iniisip ko na dapat alam din ninyo ang ganitong bagay. Yumuko si Lisa. Malambot ngunit matatag ang tinig. Miriam, naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Pero dapat maging maingat tayo sa mga hinala. Mabuti si James sa komunidad na ito. At ang bata, huwag mo sabihin kaya ka nagdududa ay dahil siya'y maitim. Baka iniisip mong may masama dahil lang sa kung sino siya. Parang tinapik ng malamig na kamay si Miriam. Napaatras siya sa gulat. Hindi! Hindi ito tungkol sa lahi! Sigaw niya, sabay lumakas ang boses. Nag-aalala ako para sa isang bata na baka nasa panganib. All right. Sabat ni Tom, sabay taas ng mga kamay para payapain ang sitwasyon. Kalma lang tayo. Narinig na namin ang hinala mo, Miriam, pero hindi ba't medyo panghihimasok na kung sisilipin natin ang pribadong buhay ni James? Alam mo na, Miriam, sabat ni Tom, yung mga mamamayan minsan kasi kakaiba lang ang gawi. Baka may personal lang siyang bagay na ayaw niyang ipaalam sa iba. Napatingin si Miriam sa paligid ng mesa. Dahan-dahan siyang nawalan ng pag-asa nang makita ang pag-aalinlangan at pagkailang sa mukha ng kanyang mga kaibigan. Umaasa siya na may susuporta sa kanya, na may makakaramay siya sa kanyang pag-aalala. Ngunit sa halip, pakiramdam niya'y mas lalo siyang nag-iisa. Ang kanyang mga pangamba ay binabaliwala o mas masahol pa, iniuugnay sa pagkiling o kalungkutan. Siguro nga, tama kayo. Mahinang sabi ni Miriam, halos bulong. Baka OA lang talaga ako. Muling hinawakan ni Debbie ang kanyang kamay. At ngayong beses ay hindi na siya tumanggi. Ayos lang na mag-alala, Miriam, pero huwag nating gawing malaking bagay ang maliit na hinala. Sigurado akong may maayos na paliwanag sa lahat ng ito. Dahan-dahang lumipat ang usapan sa ibang paksa. Ang nalalapit na Fall Festival, ang dance recital ng anak ni Lisa, at ang bagong bukas na kainan sa bayan. Ngunit halos wala nang naririnig si Miriam. Tahimik siyang nakaupo, iniinom ang malamig na niyang tsaa, at pakiramdam niya ay mas nag-iisa siya kaysa dati. Nang matapos ang pagpupulong ay isa-isa nang nagsialisa ng kanyang mga kapitbahay. Nanatili pa rin si Miriam sa upuan. Pinapanood niya ang masayang tawanan at kwentuhan habang palabas sila ng pintuan. Malayo sa kaguluhan ng kanyang isip. Si Lisa ang huling lumipat. Uuwi ka na rin ba, Miriam? Mahinang tanong nito. Napilitang umiti si Miriam. Mamaya na lang, iha. Mauna ka na. Nang tuluyang magsara ang pinto, ay naiwan siyang mag-isa sa tahimik na community center. Naramdaman niya ang muling pagtigas ng kanyang pasya. Maaring hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga kapitbahay. Maaring iniisip nila na siya'y paranoid o mapanghusga. Pero alam niya kung ano ang nakita niya. May mali. At kung wala nang gagawa ng paraan, siya ang kikilos. Matatag ang kanyang loob nang buhatin niya ang kanyang mga gamit at lumabas sa malamig na hangin ng taglagas. Maaaring naloko na ng misteryosong si James Harrow at ang batang babae sa dilaw na damit ang lahat. Pero si Miriam Watson ay hindi basta-basta mapapaikot. Aalamin niya ang katotohanan, ano man ang mangyari, ano man ang isipin ng iba. Sa mga sumunod na mga araw, matapos ang pagpupulong sa community center, tila lumabo ang oras para kay Miriam. Ang malamig na simoy ng taglagas ay tila lumulusot hanggang sa kanyang mga buto, sumasalamin sa lamig at lungkot ng kanyang kalooban.
Ginugugol niya ang oras sa gardening, paghahanda ng simpleng pagkain, at panonood ng kanyang paboritong palabas. Ngunit lagit-lagi, bumabalik ang kanyang isipan kay James at Amara. Ang pagtanggi ng kanyang mga kapitbahay sa kanyang mga hinala ay labis na nakaapekto sa kanya. Nahuli niya ang sariling nagdadalawang isip. Baka nga, nag-iimbento lang siya ng problema, gaya ng sinabi ni Debbie. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, paulit-ulit ang eksena. Tulad ng orasan, dumarating ang kotse ni James kasama si Amara at muling naglalaho sa lumang garahe. Mula sa kanyang bintana sa sala, patuloy ang pagbabantay ni Miriam. Lalong tumindi ang pagbabantay ni Miriam mula sa kanyang bintana. Madalas ay nakaupo siya ng matagal sa lumang silya. Bahagyang nakabuka ang kurtina at nakatitig sa garahe sa dulo ng kalsada. Doon niya napansin ang mga bagay na dating hindi niya napapansin. Ang bahagyang pagyuko ng balikat ni James paglabas ng kotse. Ang mabigat na hakbang ni Amara na waring pinipilit lamang ang sarili papasok. Isang malamig na gabi, napansin niyang gusot na ang dating plantsadong asul na suit ni James. Maging ang dilaw na bestida ni Amara na dating matingkad at kaaya-aya, ngayoy kupas na at may bahid ng pagkaluma. Hindi tama ito, bulong ni Miriam. Pinipisil ang laylayan ng kanyang cardigan. May nagbago, may mali. Ngunit kanino siya lalapit? Maliwanag sa huling pagpupulong na hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga kapitbahay. Naalala niya ang sinabi ni Tom, eccentric lang ang mga mayayaman. At ang mas masakit na tanong ni Lisa, dahil ba itim ang bata kaya ka naghihinala? Ang alaalay parang sibat na muling tumutusok sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, hindi ito bunga ng imahinasyon. At lalong hindi ito dahil sa kulay ng balat ng bata. Totoo ang kanyang nakikita. Totoo ang kutob niya na may mali. Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang nalalayo sa iba. Ang dating masiglang pagpupulong ng book club, ang tiyaan ni na Debbie, maging ang lingguhang pamimili sa pamilihan ay tila wala ng sigla. Pakiramdam niya ay may mga matang laging nakatingin sa kanya. Mga bulong-bulungan na agad humihinto tuwing siya'y lalapit. Isang hapon habang nag-aalaga sa kanyang hardin, malinaw niyang narinig ang dalawang dumaraan na kapitbahay. Ayan na naman siya, bulong ng isa. Laging nakamasid, hindi na yata normal. Alam mo, kumbinsido raw siyang may masamang ginagawa si Mr. Harrow. Nakakatawa diba? Pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay niya sa atin, namula ang pisngi ni Miriam. Halo ang hiya at galit. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili, ipaliwanag ang mga nakikita niya. Pero ano ang sasabihin niya? Nagusot ang suit ni James? Nakupas ang bestida ng bata? Sino ang maniniwala? Sa halip, yumuko siya at ipinagpatuloy ang pagpuputol ng mga rosas. Pilit pinipigil ang luha. Ang pag-iisay unti-unting kumakain sa kanya. Ngunit kasabay nito, lalo ring tumitibay ang kanyang pasya. Kung walang ibang makakakita sa katotohanan, siya mismo ang gagawa ng paraan. Habang lumalalim ang taglagas, lalo ring tumitindi ang kaba ni Miriam. Kasabay ng kanyang determinasyon na tuklasin ang katotohanan. Nagsimula siyang mawala ng tulog. Madalas magpuyat sa pagbabantay sa garahe. Nakikinig sa kahit anong ingay o galaw na maaaring magbigay ng pahiwatig. Dumidilim ang ilalim ng kanyang mga mata at puyat siya dahil sa pagkawala ng gana. Isang gabi na hindi siya mapakali. Naglalakad-lakad si Miriam sa loob ng sala habang iniisip ang sitwasyon. Lalo siyang nakukumbinsi na may masamang nangyayari. Bakit nga ba nagtago ang isang mayamang lalaki at isang batang babae sa isang abandonadong garahe? Bakit kailangang palihim at hiwalay sa iba? Naalala niya ang isang balita noon tungkol sa sindikato ng child trafficking na natuklasan sa kalapit na lungsod. Nakakatakot ang detalye at hindi niya malimutan ang mga larawan. Bumilis ang tibok ng puso niya at napuno ng matinding hinala. Posible bang sangkot dito si James Harrow? Ang dating kagalang-galang na negosyante? Nakakasuka ang ideya pero lalong tumibay ang loob niya.
Kung may kaunting posibilidad na nasa panganib si Amara, hindi siya pwedeng manahimik. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Makikinig ba ang pulis sa isang matandang babae na wala namang konkretong ebidensya kundi mga obserbasyon lang? Kahit mga kapitbahay niya, hindi siya pinaniniwalaan. Kaya nang sumikat ang araw, nagpasya si Miriam. Siya mismo ang kikilos. Susundan niya si James. Maghahanap siya ng ebidensya. At kapag may matibay na pruweba na, sisiguraduhin niyang may makikinig. Kinabukasan ng gabi, nang lumabas ng garahe ang kotse ni James gaya ng nakasanayan, handa na si Miriam. Suot ang kanyang coat at dala ang susi. Agad siyang sumakay sa kanyang lumang kotse. Kinakabahan man, sinimulan niya ang makina at sinundan sila. Para bang isa siyang spy sa mga paborito niyang mystery novels. Ilang gabi niyang sinundan sina James at Amara. Nanginginig ang mga kamay niya sa manibela habang nagmamaneho mula sa malayo. Laging maingat na hindi mahalata. Madalas ordinaryo lang ang ginagawa ng dalawa. Pupunta sa parke, uupo sa bangko, minsan bibili ng ice cream tapos babalik ulit sa garahe. Ngunit may isang bagay na hindi mawala sa isip ni Miriam. Kakaiba ang samahan ng dalawa. Bihira silang mag-usap. At kung mag-usap man, tila pilit at alanganin. Madalas mukhang malungkot o tuliro si Amara, habang si James naman, laging tensyonado, laging nagmamatsyag sa paligid, na para bang may inaasahang panganib. Isang gabi, habang pinagmamasdan sila mula sa kanyang kotse na nakaparada sa tapat ng parke, may nakita si Miriam na nagpatindig ng kanyang balahibo. Nakatitig si Amara sa malayo, nang biglang mapalingon si James. Nanigas ang katawan nito, mabilis na tumayo. Hinawakan ang kamay ni Amara at agad na nagmamadaling bumalik sa kotse. Kumakabog ang dibdib ni Miriam habang pinapanood silang umalis. Mas mabilis kaysa sa dati. Ano kayang kinakabahala ni James? Ano ang kanyang tinatakasan? Paulit-ulit na pumapasok ang tanong na iyon sa isip ni Miriam. Dinagdag pa sa mga misteryosong bumabalot sa dalawa. Habang pauwi at sinusundan muli sina James at Amara pabalik sa garahe, magkahalo ang damdamin ni Miriam. Takot para kay Amara at sa maaaring matuklasan niya. Takot na baka mali siya at mapahiya. Ngunit higit sa lahat, matibay na desisyon. Wala na siyang atrasan. Ano man ang katotohanan, haharapin niya at hahanapin niya ito. Pagdating sa bahay, umupo si Miriam sa tabi ng bintana. Pinapanood niya hanggang sa tuluyang magpatay ng ilaw sa garahe. Naisip niya si Amara. Iniimahe ang batang pilit na natutulog sa malamig at basang lugar na iyon. Anong klaseng buhay iyon para sa isang bata? Kahit ano pang dahilan ni James, kahit ano pa ang kanyang kinabibilangan, mas nararapat si Amara sa higit pa. Habang naghahanda siyang matulog ng madaling araw, nangako si Miriam sa sarili niya, kay Amara at kahit kay James. Natutuklasin niya ang katotohanan, kahit ano pa ang kapalit. Hindi niya alam na malapit nang subukin ang pangakong iyon at magbabago hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati ng lahat sa Brookvale. Lumalamig ang hangin nang pumasok ang Nobyembre. Ang mga puno sa Maple Street na dati nagkukulay pula at ginto, ngayoy halos kalbo na. Ang mga hubad na sanga nakataas sa kulay abong langit. Niyakap ni Miriam ang kanyang cardigan habang umuupo sa paborito niyang pwesto sa bintana. Hawak ang tasa ng tsaa na nagpapainit sa kanyang mga kamay. Ang pagbabantay niya ay naging isang gabi-gabing ritual. Kasing regular ng pagdating ni na James at Amara sa garahe. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam niya. May tensyon sa hangin. May inaasahang tila hindi niya maipaliwanag. Nang magsindi ang poste ng ilaw sa kalsada at nagdulot ng mababang anino, napansin ni Miriam ang isang bagay na bago. Isang makintab na itim na mamahaling kotse, kumikislap kahit sa mahinang ilaw. Dahan-dahang dumadaan sa kalye. May tiyak itong direksyon, bumabagal habang papalapit sa abandonadong garahe. Napahilig si Miriam pasulong. Halos dumikit ang ilong sa malamig na salamin ng bintana. Bago ito, sa lahat ng buwan ng kanyang pagmamasid, ngayon lang may bumisita sa garahe. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang tinitignan ang sasakyan.
Sobrang marangya para sa simpleng kapitbahayan nila. Huminto ito sa tapat ng garahe. Ilang sandali, walang nangyari. Pagkaraan, bumukas ang pinto ng driver at lumabas ang isang lalaki. Kahit mula sa malayo, halata ni Miriam na sagisag ito ng kayamanan at kapangyarihan. Ang kanyang madilim at perpektong ayos na suit ay nagsasalaysay ng malaking pagpupulong at matataas na negosasyon. Ang bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa, gaya ng taong sanay na siya ang may kontrol. At tila ayon sa senyales, unti-unting bumubukas ang garahe. Lumabas si James. Ang dati niyang matalas na itsura ngayon ay mukhang magulo at gusot. Ang pagkakaiba ng dalawa ay napakalaki. At nakaramdam si Miriam ng kakaunting awa kay James kahit na may hinala siya rito. Ang bisita ang unang nagsalita, ngunit sobrang hina ng boses para marinig ni Miriam. Hindi man marinig ni Miriam ang usapan, malinaw sa kilos ng bisita na siya ay galit. Malalakas ang kanyang kumpas ng kamay habang nagsasalita. Si James naman ay tila pilit na pinapakalma ang lalaki. Nakataas ang mga kamay na parang nakikiusap. Mabilis lang ang naging pag-uusap nila, pero para kay Miriam, parang oras ang lumipas. Pilit niyang inuunat ang pandinig upang kahit kaunting salita ay marinig. Ngunit nalunod ang lahat sa agos ng hangin at sa ugong ng mga hubad na sanga ng puno. Sa huli, natapos din ang usapan. Itinuro ng bisita ang daliri sa mukha ni James. Isang malinaw na pagbabanta bago ito mabilis na lumakad pabalik sa kanyang kotse. Umugong ang makina at dali-daling umalis ang sasakyan. Iniwan si James na nakatayong mag-isa sa harap ng garahe. Pinanood ni Miriam habang nag-uusok ang kanyang hininga sa malamig na salamin. Ilang minuto ring hindi gumalaw si James. Nakayuko, tila pasan ang bigat ng mundo. Pagkaraan, dahan-dahan siyang pumasok muli sa garahe. At muling nagsara ng pinto. Bumalik ang katahimikan sa Maple Street. Umupo si Miriam sa kanyang silya. Gulong-gulo ang isip. Ano ang kanyang nasaksihan? Sino ang lalaking yun? Ano ang pakay niya kay James? Maikli man ang engkwentro. Ramdam niyang seryoso ito. Habang paulit-ulit niyang iniisip ang pangyayari, lalo niyang nararamdaman na mas malaki ang kasangkot dito. Hindi lang ito tungkol sa isang lalaki at batang babae na nakatira sa kakaibang kalagayan. May mas mabigat pa at mapanganib na bagay na nagaganap. Lumipas ang gabi na puno ng ligalig at di matapos-tapos na teorya. Halos hindi makatulog si Miriam. At nang dumating man ang panaginip, puno iyon ng maitim na figura at pabulong na usapan. Kinabukasan, mas pagod pa siya kaysa bago matulog. Pero mas buo ang kanyang determinasyon. Habang inaasikaso ang umaga, nag-aayos ng kama, nagtitimpla ng matapang na kape, at kumakain ng tinapay na halos hindi niya malunok. Sinusubukan niyang buuin ang lahat ng nalalaman niya. Si James Harrow, dati mayaman at iginagalang na negosyante, ngayon nakatira sa isang abandonadong garahe, kasama ang isang batang babae. May misteryosong bisita kagabi. Halatang galit. May tensyonadong pagkikita sa parke. Laging nakabantay. Laging palihim. May kabuluhan ang lahat ng ito. Ngunit ano? Hindi mawala sa isipan ni Miriam na may kulang siyang piraso ng palaisipan. Isang mahalagang detalye na makapagpapaliwanag ng lahat. Habang naguhugas siya ng pinggan at nakatanaw sa tahimik na kalsada mula sa kanyang bintana, nagpasya siya. Matagal na siyang nanonood mula sa malayo. Kung nais niya ng tunay na kasagutan, kailangan na niyang kumilos ng mas direkta. Sa pag-iisip na iyon, kinilabutan siya. Paano kung mali siya? Pumasok sa isip ni Miriam ang sinabi ng kanyang mga kapitbahay. Paano kung totoo nga iyon? Na baka isa lang siyang matandang babae na nag-iimbento ng kwento. Gumagawa ng mga imahinasyon kung saan wala namang totoo. O mas masahol, paano kung tama siya at sa panghihimasok niya ay malagay siya sa panganib ang sarili niya o si Amara. Ngunit naalala niya ang malulungkot na mata ni Amara.
ang nakayukong balikat ni James at ang nakakatakot na kilos ng misteryosong bisita. Ano man iyon, mali ang nangyayari. At kung walang ibang gagawa ng paraan, siya ang kikilos. Pinunasan ni Miriam ang kanyang mga kamay sa tuwalya habang tumitibay ang kanyang loob. Hindi pa niya alam eksakto kung ano ang gagawin, pero sigurado siyang kailangan niyang gumawa ng isang hakbang. Nang tumingin siya mula sa garahe na tila tahimik at inosente sa liwanag ng umaga, nangako siya sa sarili. Hahanapin ko ang katotohanan. Bulong niya, para kay Amara at para kay James din. Kahit ano pa ang kapalit, hindi niya alam na ang pagkakataong tuklasin ang katotohanan ay darating ng mas maaga kaysa inaasahan. At sa paraang hindi niya kailanman iniisip, ang mga pangyayaring sinimula ng pagdating ng misteryosong bisita ay malapit nang umabot sa rurok. At si Miriam mismo ang magiging sentro ng revelasyong yayanig sa buong Brookvale. Makalipas ang ilang araw, mula nang dumating ang bisita, nanatiling matindi ang pagbabantay ni Miriam. Lalo niyang pinapansin ang bawat kilo sa paligid ng garahe tuwing gabi. Pilit hinahanapan ng anumang kakaibang senyales. Ngunit lumipas ang mga gabi nang walang nangyayari. Pare-pareho pa rin ang takbo ng buhay ni na James at Amara, gaya ng isang oras na laging nasa tamang oras. At gayunman, dama ni Miriam na may nagbago. Ramdam niya ito sa hangin. Tila may mabigat na tensyon na magmumula sa lumang garahe sa dulo ng kalsada. Napansin din niya na mas minamadali na ni James ang kanyang kilos. Mas madalas ang lingon nito sa likuran. Pati si Amara na dati tahimik lang at walang reaksyon, ngayon ay mas mahigpit nang kumakapit sa kamay ni James tuwing papasok sila sa garahe mula sa kotse. Dahil sa halong pag-aalala at halos obsesyong malaman ang katotohanan, nagpasya si Miriam na umangat pa ang kanyang pagbabantay. Isang partikular na malamig na gabi ng Nobyembre, isinuot niya ang pinakamakapal niyang coat. Naglakad gamit ang matibay na sapatos at sinisimulang sundan sina James at Amara ng palihim. Sa unang pagkakataon, gamit lamang ang kanyang mga paa. Mabilis ang tibok ng puso niya nang lumabas siya ng bahay. Dumidikit sa mga aninong ibinabagsak ng mga hubad na puno ng kalsada. Para siyang nakakatawa at sabay na na-e-excite. Isang 72 years old, nagkukunwaring investigador. Pero naalala niya ang nakakatakot na kilos ng bisita at lalo itong nagpapatibay sa kanyang loob. Nang umalis ang kotse ni James mula sa garahe, agad siyang sumunod. Nakalapat sa gilid ng kalsada. Pilit na nagpapanggap na parang isang matandang naglalakad lang sa gabi. Sinusundan niya ang dalawa hanggang sa lokal na parke. Ang parehong lugar na ilang ulit na niyang pinagmamasdan dati. Doon nagtago siya sa likod ng isang malaking punong oak. Pinagmamasdan sila mula sa malayo. Nang maupo sina James at Amara sa isang bangko, halos walang tao sa parke. Tahimik at parang multo ang mga laruan sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakaupo silang dalawa sa tila hindi komportableng katahimikan. Walang nagsasalita, walang nagkakatinginan. Pilit pinakikinggan ni Miriam kung may pag-uusap. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang kaluskos ng tuyong dahon sa malamig na hangin at ang mahinang ugong ng trapiko sa malayo. Habang nakamasid, may napansin siyang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Si Amara. Suot ang dilaw na bestidang dati maliwanag, ngunit ngayoy kupas at tila masikip na, nanginginig sa lamig ng gabi. Walang imik. Inalis ni James ang suot niyang coat, ang parehong coat na matagal na niyang nakikita, at ipinatong iyon sa balikat ng bata. Napakalambing, napakapaternal ng kilos na iyon. At sa isang iglap, nakaramdam si Miriam ng alinlangan. Baka mali ang hinala niya. Baka masyado niyang hinusgahan ang sitwasyon. Ngunit agad niyang naalala ang misteryosong bisita, ang mainit na palitan ng salita, ang takot na nakita niya sa mga mata ni James. May mas malalim pang nangyayari. At para bang pinagtibay ang kanyang isipan. Biglang nabasag ang katahimikan. Narinig niyang nagsalita si Amara. Ang tinig nito'y puno ng pagkabalisa.
Hindi man maintindihan ang lahat ng salita, ramdam niyang may problema. Sumagot si James. Mababa at puno ng pag-aapura ang boses. Hindi na natin pwedeng ipagpatuloy ito, Amara. Hindi na ligtas. Hindi narinig ni Miriam ang sagot ng bata. Pero nakita niyang umiling ito ng mariin. Mahigpit na kumapit sa braso ni James. Muling nagsalita si James. Nanginginig ang tinig sa emosyon. Alam ko, anak. Alam kong mahirap. Pero baka wala na tayong pagpipilian. Muling bumalik ang usapan nila sa mababang bulungan na hindi maulinigan ni Miriam. Nanginginig ang kanyang isipan sa mga tanong. Ano ang hindi ligtas? Anong pagpipilian ang tinutukoy nila? Ano ang mga piraso ng kanyang narinig? Ang mga piraso ng kanyang narinig ay lalo lamang nagpalalim sa misteryo. Dahil abala sa pag-iisip, hindi napansin ni Miriam ang malapit na sanga sa lupa. Ang apak niya'y lumikha ng tunog na para bang putok ng baril sa katahimikan ng parke. Agad na palingon si James. Ang mga matay mabilis na nagsuri sa dilim. Halos hindi makahinga si Miriam habang idinidikit niya ang kanyang sarili sa puno. Umaasang hindi siya makikita. Ilang sandaling punong-puno ng tensyon. Nakatitig si James sa direksyon niya. Pagkaraan, bigla siyang tumayo at hinawakan ang kamay ni Amara. Halika na. Narinig niyang sabi ni James. Mabilis at puno ng takot. Kailangan na nating umalis. Pinanood ni Miriam habang nagmamadaling lumabas ng parke ang dalawa. Mabilis ang pintig ng kanyang pulso. Nang tuluyang mawala sa paningin, napasandal siya sa puno. Nangihina ang mga tuhod. Ang naranasan niya yumanig sa kanya. Ngunit mas lalo siyang nakatiyak. May mali. May napakabigat na nangyayari. Habang pauwi siya, pinipilit sumabay ang kanyang mga matanda ng binti sa kaba at pagmamadali ng kanyang puso. Magulo ang isip ni Miriam. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang pandinig ang mga salitang narinig niya. Hindi na ligtas. Wala tayong pagpipilian. Anong ibig sabihin nun? Pagdating niya sa bahay, hingal na hingal siya at nanginginig. Hindi lamang dahil sa pagod sa paglalakad, kundi dahil sa bigat ng emosyon mula sa nasaksihan niya. Ibinagsak niya ang kanyang katawan sa paborito niyang silya at kusa nang tumingin sa garahe sa dulo ng kalsada. Tahimik at madilim ito. Walang ibinibigay na kasagutan sa mga tanong na gumugulo sa kanyang isip. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Paikot-ikot siya sa higaan. At nang makatulog man, mga malabong figura at boses na pabulong ang laman ng kanyang panaginip. Pagbangon niya kinaumagahan, pakiramdam niya'y mas lalong pagod pa siya kaysa noong natulog. Ngunit mas buo ang kanyang determinasyong tuklasin ang katotohanan. Lumipas ang mga araw at kasabay ng kanyang determinasyon, lalo ring lumaki ang kaba ni Miriam. Minsan napapatalon siya kahit sa maliit na ingay. Manipis na ang kanyang pasensya. Laging gising ang pakiramdam. Ang mga kapitbahay niya na dati nag-aalinlangan na sa kanyang pagkahumaling kina James at Amara, tuluyan nang umiwas sa kanya. Ngunit hindi na niya iyon iniintindi. Lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa pangyayari sa dulo ng kalsada. Isang gabi, halos isang linggo matapos ang kanyang palihim na pagsunod sa parke, biglang nabasag ang kanyang pagbabantay ng isang bagay na hindi pa niya naririnig noon. Malalakas na boses na nagmumura sa direksyon ng garahe. Mabilis ang tibok ng kanyang puso nang idikit niya ang mukha sa bintana. Pilit sumisilip sa papalubog na dilim. Bahagyang bumukas ang garahe at may manipis na liwanag na tumatagas papalabas sa kalsada. At doon malinaw niyang nakita sina James at Amara. Kahit mula sa malayo, nakikita niyang umiiyak si Amara. Nanginginig ang maliit na katawan sa paghikbi. Nakaluhod si James sa harap niya. Hawak ang mga balikat ng bata at nagsasalita ng may pagkaapurahan. Napasinghap si Miriam. Ito na ang pinakamatindi at pinakamaemosyonal na pakikipag-usap na nakita niya sa dalawa. Hindi na siya nag-isip, dinampot niya ang kanyang coat at lumabas ng bahay. Kailangan niyang makalapit, kailangan niyang marinig ang sinasabi nila. Tahimik siyang naglakad pababa sa kalsada, nakadikit hanggat maaari sa mga anino.
Habang papalapit, mas malinaw ang mga boses. Naririnig niya ang pag-iyak ni Amara. Mga salitang hindi lubos maintindihan, ngunit halatang puno ng hinagpis. Ang tinig naman ni James ay halong inis at pagkadismaya, ngunit higit sa lahat, pangamba. Hindi na tayo pwedeng manatili rito, Amara. Narinig niyang malinaw na sabi ni James. Hindi na ligtas. Alam na nila kung nasaan tayo. Pero ayokong umalis. Daing ni Amara sa gitna ng hagulgol. Dito na ang tahanan natin. Bakit hindi na lang tayo manatili? Hindi narinig ni Miriam ang isinagot ni James, ngunit anuman yon, lalo lang nitong pinaiyak si Amara. Mas malakas ang hagulgol ng bata. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Halos pumutok ang dibdib ni Miriam sa sobrang kaba. Sigurado siyang maririnig nila ang malakas niyang pintig ng puso. Nasa pinakamalapit siya, mas malapit kaysa dati, sa garahe. May bahagi sa isip niya ang sumisigaw na umatras na siya, na huwag makialam, pero mas malakas ang boses na nagsasabing kailangan niyang manatili. Ang bahagi ng sarili ni Miriam na ilang buwan nang nagbabantay at nag-aalala ang nagtulak sa kanya na lumapit pa. Labis siyang nakatutok kina James at Amara. Desperadong marinig ang kanilang pag-uusap, kaya't hindi niya napansin ang nakalitaw na bato sa daan. Nadapa siya at napasigaw ng mahina, habang pilit niyang ibinabalik ang kanyang balanse. Agad tumigil ang mga boses mula sa garahe. Napatigil si Miriam, nanlamig ang dibdib at napatitig kay James na ngayon ay nakatayo na sa may pintuan. Ang mukha nito ay halong takot at galit. Ilang sandali silang nagkatitigan. Tanging ang hikbi ni Amara mula sa loob ng garahe ang naririnig. Binuka ni Miriam ang bibig. Kahit hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumigas ang anyo ni James. Ikaw, malamig at mabigat na tinig nito. Ikaw ang matagal nang nagmamatsyag sa amin. Nanindig ang balahibo ni Miriam sa narinig. Hindi na ito ang James Harrow na nakilala ng lahat. Hindi na ang mabait na negosyanteng tumutulong sa komunidad. Ang kaharap niya ngayon ay isang taong itinulak sa gilid. Isang taong parang wala nang maipaglalaban. Ako, nag-aalala lang. Nauutal niyang tugon habang umaatras ng isang hakbang. Yung bata, akala mo ano? Putol ni James habang lumapit. Na magpapanggap kang detective? Na may matutuklasan kang malaking sekreto? Nanuyo ang lalamunan ni Miriam. Maraming beses na niyang iniisip ang ganitong sagupaan at pinaghandaan kung ano ang sasabihin. Pero ngayong kaharap na niya ang galit ni James at ang sarili niyang takot, tila naglaho ang lahat ng naisip niyang salita. Pasensya na, mahina niyang sabi, hindi ko sinasadya, nag-aalala lang talaga ako sa bata. Pagkarinig ng pangalan ni Amara, biglang nag-iba ang mukha ni James. Ang galit ay napalitan ng matinding pagod at bigla itong tumanda sa paningin ni Miriam. Wala kang alam sa pinapasukan mo. Mahina ngunit mariin ang kanyang tinig. Wala kang alam, kahit kaunti. Bago pa makasagot si Miriam, isang kotse ang pumasok sa kalsada. Ang mga ilaw nito'y tumatago sa dilim. Agad na napalingon si James. Ang katawan niya'y naging alerto na parang isang hayop na naipit sa sulok. Umuwi ka na, utos niya kay Miriam. Puno ng pangamba. Umuwi ka na at kalimutan mo ang lahat ng nakita mo. Para sa sarili mong kaligtasan, para kay Amara. Pagkasabi nito, mabilis siyang bumalik sa garahe at isinara ang pinto ng mariin. Iniwan si Miriam na tulala sa gitna ng kalsada. Nang lumapit ang kotse, napansin ni Miriam kung gaano siya kahina-hinala. Isang matandang babae, nakatayo mag-isa sa gabi. Agad niyang inayos ang kanyang sarili at nagmamadaling bumalik sa bahay. Pagkapasok, napasandal siya sa pinto, hingal na hingal, malakas ang tibok ng puso. Nanginginig siya, hindi lang sa takot, kundi dahil nakumpirma ang pinakamasamang hinala niya. May mas mabigat na misteryo kay na James at Amara. Malinaw kay Miriam na seryoso at posibleng delikado ang lahat. Habang papunta siya sa kanyang silid, buo na ang isip niya. Bukas, pupunta siya sa pulis. Kailangan niyang sabihin ang lahat ng nakita at narinig niya para kay Amara at para na rin kay James.
Hindi na niya kayang sarilinin pa. Hindi alam ni Miriam na may mga pangyayaring gumugulong na, mga bagay na maglalantad ng katotohanan sa paraang hindi niya inaasahan. At habang dahan-dahan siyang nakatulog, ang entablado ay unti-unting inihahanda para sa isang paghaharap na magbabago sa lahat. Kinabukasan, madilim at malamig ang umaga. May manipis na ambon na parang tabing na nakabalot sa paligid. Maagang nagising si Miriam. Bagaman hindi naging mahimbing ang kanyang tulog, puno ng masamang panaginip, mabigat pa rin ang kalooban niya habang ginagawa ang kanyang nakagawiang umaga. Para siyang robot habang naghahanda ng agahan. Nawala naman siyang gana. Habang nakatingin sa tahimik na kalsada at umiinom ng tsaa, mas tumibay ang kanyang desisyon. Pupunta siya sa istasyon ng pulis sa oras na magbukas ito. Sasabihin niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa nakaraang buwan. Siguradong makikinig sila. Siguradong iimbestigahan nila. Wala na ito sa kanyang mga kamay. Ngunit habang naguhugas siya ng tasa sa lababo, may napansin siyang galaw sa labas. Ang sasakyan ni James ay lumabas sa garahe, mas maaga kaysa sa nakasanayan. Napakunot noo si Miriam at mas lumapit sa bintana. May kakaiba, mabagal ang takbo ng kotse. Parang nag-aalangan kung saan pupunta. Hindi na siya nag-isip pa. Dinampot ni Miriam ang kanyang coat at susi. Hindi pwedeng umalis si James at Amara bago pa siya makapunta sa pulis. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kahit ano, para mapigilan muna sila. Mabilis siyang lumabas at tumakbo sa kalsada. Kumakabog ang dibdib. Ang sasakyan ni James ay halos nasa dulo pa lang ng kanto. Mabagal pa rin ang takbo. Habang lumalapit si Miriam, nakita niyang si James ang nasa manibela. Mariing nakahawak, puting-puti ang mga kamao. Sa tabi niya si Amara. Bahagyang nakasilip ang maliit na mukha. Malaki ang mata at puno ng takot. "Hintay!" sigaw ni Miriam. Nanginginig ang boses. "Pakiusap! Hintay! Pakihintay muna!" Napalingon si James sa boses niya. Saglit na nakita ni Miriam ang malinaw na takot sa mga mata nito. Ngunit laking gulat niya nang bumagal ang kotse hanggang sa tuluyang huminto. Matagal na nanatiling nakaupo si James. Nakatungo ang balikat. Waring bagsak na bagsak. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at bumaba. "Mrs. Watson," mahinang sabi niya. Halatang pagod. "Akala ko naunawaan mo yung sinabi ko sa'yo kagabi na huwag ka nang makialam dito." Itinaas ni Miriam ang mga kamay bilang tanda ng pakikipag-ayos. "Mr. Harrow, James," mahinahon niyang sabi. Pinipilit gawing kalmado ang boses. "Alam kong iniisip mong pinoprotektahan mo si Amara, pero mali ito. Ang manirahan sa garahe, palaging nagtatago. Hindi ito buhay para sa isang bata." Napasamo ang mukha ni James. Halong galit at labis na lungkot. "Hindi mo naiintindihan." Mahina ngunit matindi ang kanyang tinig. "Wala kang ideya kung ano talaga ang nangyayari dito." Kung ganun, sabihin mo sa akin." Pakiusap ni Miriam. "Tulungan mo akong maintindihan. Dahil sa nakikita ko, parang may malaking problema ka at nadadamay ang bata." Matagal na nanahimik si James. Nakatayo sa gitna ng hamog sa umaga. Mukha itong nawawala at nag-iisa. Higit pa sa kahit sino mang nakita ni Miriam. Hanggang sa tila may nabasag sa loob niya. "Tama ka." Bulong niya halos. "May problema kami, pero hindi katulad ng iniisip mo." Lumapit si Miriam ng kaunti. Kabog ang dibdib. "Ano ba talaga, James?" Malumanay niyang tanong. "Pakiusap. Hayaan mong tulungan kita." Matagal siyang tinitigan ni James. Para bang tinitimbang ang magiging desisyon niya. Pagkatapos, malalim siyang bumuntong hininga at nagsimulang magsalita. "Dati akong mayaman." Wika niya. Malayo ang tingin. "Nasa akin ang lahat. Mansyon, mga kotse, matagumpay na negosyo. Pero nagbago ang lahat. Bumagsak ang merkado. Nagkamali ng mga investment. Puro maling desisyon. Nawala sa akin ang lahat." Nakikinig si Miriam, nanlalaki ang mga mata. Hindi ito ang inaasahan niya. "Hindi ko kinaya ang hiya," dagdag ni James. Halos pabulong. "Ayokong malaman ang lahat. Ayokong makita ang awa sa mga mata nila."
Kaya tumakas ako. Kinuha ko si Amara, pati yung kaunting natira kong pera. At naglaho kami. Pero bakit dito? Tanong ni Miriam, sabay turo sa garahe. Bakit ganito ang naging buhay ninyo? Muling napangiwi si James. Halatang wasak at tanggap na ang sitwasyon. Saan pa kami pupunta? Wala na akong pera para sa renta. Wala akong trabaho. Ang garahe na ito na lang ang naisip kong ligtas kung saan kami makakapagtago habang iniisip ko kung ano ang susunod na gagawin. Naguluhan si Miriam sa narinig. Ang lahat ng hinala at takot niya tungkol sa masasamang gawain. Ang totoo pala'y mas simple at mas malungkot pa. Pero yung lalaking dumadalaw, tanong niya, naalala ang tensyonadong tagpo na nasaksihan. Sino siya? Nagdilim ang mukha ni James. Isang pinagkakautangan. Sagot niya, puno ng pait, isa lang sa marami. Matagal na nila akong hinahanap. Singil ng perang wala ako. Kaya kailangan naming umalis. Natuntun na nila kami. Hindi naligtas dito. Nadama ni Miriam ang awa. Nilingon niya ang kotse at doon nakita si Amara. Nakatingin, nanlalaki ang mata, halatang takot. Ang batang pinag-aalala niya nitong mga buwan. Sa isang banda, tama siya. Delikado nga ang sitwasyon, pero hindi sa paraang iniisip niya noon. James, mahina niyang sabi, bakit hindi ka humingi ng tulong? May mga taong makakaunawa. Umiling si James, nangingilid ang luha. Hindi ko kaya, sabi niya. Garalgal ang boses. Masyado akong ma-pride. Masyado akong nahihiya. At ngayon huli na ang lahat. Labis na nag-isip si Miriam. Naisip niya ang kanyang bahay na maluwag at halos walang tao buong araw. Naisip rin niya ang komunidad na minsan naging bahagi si James. Kahit hindi nila alam ang kanyang kalagayan ngayon. Hindi pa huli, matatag na sabi ni Miriam. James, makinig ka. Hindi mo kailangang tumakbo. Hayaan mong tulungan kita. Tinignan siya ni James. Halatang naglalaban sa loob ang pag-asa at pagdududa. Bahagyang nag-alangan si James, tila may takot at pag-asa sa kanyang mga mata. Paano? Mahina at hindi tiyak ang kanyang tanong. Tumindig ng matatag si Miriam, mas kampante kaysa dati. Una, sabi niya, ikaw at si Amara ay titira muna sa akin. Walang pagtutol. Hahanapan natin ang paraan ng mga pinagkakautangan mo. Matutulungan ka naming makabangon. At gagawin natin ito ng palihim. Napatitig si James sa kanya. Halong hindi makapaniwala at sabik na umasa. Gagawin mo yon para sa amin? Halos pabulong niyang tanong. Tumango ng mariin si Miriam. Kung minsan, nakakatagpo tayo ng pamilya sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Halika na, magsisimula tayo ngayon. Marami tayong kailangang gawin, pero sabay nating haharapin. Saglit na nag-alinlangan si James, bago tumango. Habang papunta sila sa bahay ni Miriam kasama si Amara na sumusunod, nakaramdam si Miriam ng bagong layunin sa buhay. Tapos na ang misteryo, pero nagsisimula pa lang ang kanilang paglalakbay. Tahimik silang naglalakad, bawat isa abala sa sariling isip. Nang malapit na sila sa pinto, bumagal ang hakbang ni James. Tila doon pa lang niya tunay na naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ayos lang, bulong ni Miriam habang hinahawakan ang braso niya. Ligtas ka rito. Tumango si James, halos mapaiyak. Salamat. Mahina niyang sabi. Pagpasok nila sa bahay, napaisip si Miriam kung paanong kabilis magbago ang buhay. Kaninang umaga, puno siya ng hinala at takot. Ngayon, binubuksan niya ang kanyang tahanan para sa mga taong dating pinagmamasdan lang niya mula sa malayo. Pinakita ni Miriam kina James at Amara ang ekstrang kwarto. Nang makapagpahinga na si Amara, kinausap siya ni James sa kusina. Miriam, mababa ang kanyang tinig. Hindi ko alam kung paanong maipapakita ang pasasalamat ko, pero may mahalaga akong hihilingin. Pwede bang manatiling pribado muna ang sitwasyon namin? Ayokong malaman ng mga pinagkakautangan ko kung nasaan kami. Hindi naman delikado pero mas mabuting manahimik muna habang inaayos ko ang lahat. Tumango si Miriam. Naiintindihan ko, James. Ligtas ang sikreto mo sa akin. Labis ang ginhawa ni James. Salamat. Higit pa sa inaakala mo ang ibig sabihin nito.
Makalipas ang ilang araw, unti-unting naging maayos ang kanilang buhay. Nahanap ni James ang maliit na trabaho sa isang kalapit na bayan. Malayo ito sa dati niyang marangyang posisyon, pero tinanggap niya ito ng may determinasyon. Nang dumating ang unang sahod, iginiit niyang magbigay ng ambag kay Miriam. Ayaw sana ni Miriam pero mapilit si James. Hindi lang pera ito, sabi niya. Tungkol ito sa pagbabalik ng respeto ko sa sarili, sa pagiging responsable ulit. Sa kalaunan, nakapag-enroll na rin si Amara sa lokal na paaralan. Dahan-dahan siyang nakaangkop, nagkaroon ng mga kaibigan at natuwa sa pag-aaral. Tinulungan ni Miriam si James, gumagawa ng budget at plano sa pagbabayad ng utang. Mahirap ang proseso pero nanatiling determinado si James. Minsan, may tumawag na maniningil ng utang sa bahay ni Miriam. Kalma niyang hinarap iyon at itinuro sa abogado ni James nang hindi ibinubunyag na doon sila nakatira. Isang gabi, habang umiinom ng tsaa sa Teresa, tinignan ni James si Miriam. Hindi ko alam kung kailan ko mababayaran ang lahat ng kabutihan mo, sabi niya. Hinawakan ni Miriam ang kanyang kamay. James, ang makita kayong muling nakakatayo at ligtas si Amara, iyon na ang pasasalamat na kailangan ko. Habang papalapit ang taglamig, naisip ni Miriam, ang dati madilim na garahe sa dulo ng Maple Street ay tanda na ngayon ng bagong simula, ng pangalawang pagkakataon, ng malasakit at ng lakas ng loob ng tao na muling bumangon at magmahal.